Magandang umaga sa inyo, tanghali, hapon ng gabi, Brother Joe. At ako'y magbibigay ng paunang mensahe about sa pag-ibig ng Diyos. Marami nagsasabi nga sa Old Testament, especially yung mga atheist, hindi naniniwala sa Diyos. Na sinasabi nila, kung babasahin yung Old Testament, walang pag-ibig doon, puro gera, puro patayan, shedding of blood, lahat, treachery, cheatings, maraming ganun na sinasabi. At ito ay hindi masyadong pinaliliwanag ng ibang mga nasa Christianity, especially yung mga preacher, na kasi doubt sila sa faith nila. That's probably most the reason why. Wala silang maisagot. Ang ibig sabihin nito, kapag isang tao nananahimik at walang maisagot sa mga ganito mga bagay, ibig sabihin wala siyang alam. Hindi niya talaga alam. Wala siyang desisyon, wala siyang alam. Kasi nga, sa aking pananaw, maaring talikuran niya nga yung pananampalataya kay Kristo. Kasi kaya lang siya sumusunod sa Panginoon sa Kristo. Inuulit ko, dahil may natatanggap sila. Ako dahil wala akong natatanggap, walang anuman. At I'm firm and established. Kahit anong dumating na religion o bagong paniniwala nila, I don't care. Because I know what it's all about. About faith, love of God, at yung salvation ng Panginoon sa ating lahat at sa akin din. Babasahin ko. Ito ay pauna na topiko tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos ba ay pag-ibig? Bakit sa Old Testament ang daming gera, patayan, lahat ng mga violence ay nandun? Basahin ko muna dito yung unang sinabi. Sa Deuteronomy, ang Book of Deuteronomy ay nasulat noong 1446 o 1444 BC hanggang 1406 BC. Panahon ni Moses yan. At inuulit ko sa inyo, meron ng mga nakatira sa Pilipinas. Sapagkat yung mga kaapu-apuhan o anak ni Abraham kay Ketura ay bumalik na ron doon sa Southeast Asia. Kaya lagi ko sinasabi yan. Dahil yung Ketura na to na lagi kong binabanggit, siya yung third wife ni Abraham. So dito sa verse 6 ng chapter 7 ng Deuteronomy, ang sabi rito, basahin ko muna dito yung verse 7. Verse 6 before yung verse 7, okay? For you are people holy to the Lord of your God. The Lord your God has chosen you out of all the peoples on the face of the earth to be His people, His treasured possession. The Lord did not set His affection on you and choose you because you were more numerous than other people, for you were the fewest of all peoples. But it was because the Lord loved you and kept the oath He swore to your forefathers that He brought you out with a mighty hand and redeemed you from the land of slavery, from the power of Pharaoh, king of Egypt. Know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generation of those who love Him and keep His commands. But those who hate Him, He will repay to their face by destruction. He will not be slow to repay to their face those who hate Him. Therefore, take care to follow the commands, decrees, and laws I give you today. If you pay attention to these laws and are careful to follow them, then the Lord your God will keep His covenant of love with you as He swore to your forefathers. Ito yung binanggit na love of God in the first place. Magmula na magkasala ang tao sa Garden of Eden, at magmula nung
si Abel na minamahal ng Diyos ay pinatay ni Cain. Makikita natin doon, yung nag-overflow yung love ng Diyos. Magmula nung nilikha ng Diyos ang tao, at nung si Noe lang ang iniligtas niya at saka yung mga anak niya at asawa niya sa baha, 8 lang sila. Pinakita ng Diyos ang pagmamahal niya sa pamilya na to. Hanggang sa dumating si Abraham, Isaac and Jacob, and the 12 tribes of Israel. At subalit sila ay naging alipin doon sa Egypt. At nung nagbigay na ang Panginoon ng kautusan kay Moses sa Mount Sinai, decrease, itong paunang sinabi ng Diyos ay tungkol sa pag-ibig niya. Sabi niya, hindi ko kayo pinili dahil kayo marami. Kayo pa nga konti. Hindi sila pinili dahil sila malakas. Sila mahihina nga. Galing sila sa slavery. Pinili sila ng Diyos dahil sa pangako niya sa kanilang mga forefathers, kay Abraham, Isaac, and Jacob. At binanggit ng Diyos dito ang pag-ibig. Ang ganda na pagkabasa natin. Ang ganda na sinabi ng Diyos na yung loving kindness niya. Yung pag-ibig na to na kalimitan ay until now, ang mga Jewish people, they don't know about the love of God. They're still following yung literal na binabasa nila sa Torah, sa Law of Moses. Pero sinabi na ng Diyos yung love of God. God showed His love. Pinakita niya yung pagmamahal niya ay ng unang punto sa Old Testament. But man rejected God's love. Ito sinasabi ng Isaiah chapter 64 verse 6 hanggang 7. But we are all like sheep. But we are all like unclean thing. Ulitin ko, but we are all like an unclean thing, and all our righteousness are like filthy rags. We all fade as leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. Tayo madudungis na tulad ng mga basahan ng ating katuwiran ay tulad lamang ng mga basahan sa kadumihan. Tayo tulad ng mga dahon na natutuyo at ang ating mga kasalanan at tayong lahat ay tinatangay ng hangin. Meaning, tayong mga tao na nagkasala sa Diyos, we're just filthy rags. Tuyong dahon na hinahangin kung saan-saan. At according to Isaiah chapter 53 verse 6, all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him, kay Jesus Christ, the iniquity of us all. Tayong lahat ay tulad ng mga tupa na naligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad. Subalit, yung kasalanan natin na inilagay sa Kanya, sa Panginoon sa Kristo, at ang lahat ng ating mga kasalanan ay dahil tinubos tayo. Sinabi na ng Diyos sa mga tao, dahil ang mga Hebrew people, sila ang ginawang example ng Diyos, na dalhin ang pag-ibig sa lahat ng tao sa ibabaw ng mundo. Tulad ng sinabi ng Malakay chapter 1 verse 2, I have loved you, says the Lord. Sinabi niya sa mga Hebrew people, yet you say, in what way have you loved us? At sinabi ng mga Hebrew people, baka tinutukoy mo ay si Esau na siyang pinagmulan ng mga Jordanians. No, sinabi ng Diyos, no. Yet Jacob I love and I hate Esau. Yung sinasabi ng Biblia. Bakit ang pag-ibig ng Diyos ay hindi o nabigong dalhin ng mga Hebrew people sa sanlibutan?
Dahil sa kanilang pagsuway, disobedience. Disobedience to the word of the Lord. Ano ba ang pag-ibig ng Diyos sa lumang tipan? Ang pag-ibig ng Diyos, this was the first promise of God to mankind through the Hebrew people. Kaya kung babasahin natin ito, yung binasa natin, sinabi na ng Diyos yung pag-ibig niya sa kanila. At ang sabi rito, know therefore, sa verse 9 ng chapter 7, know therefore that the Lord your God is God. He is faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commands. Pero hindi ginawa ng mga Hebrew people yon. Ano ang naging kabayaran sa kanilang pagsuway? Nilabas sila ni Moses mula doon sa Egypt. Naandun lang si Moses na nanalangin sa Mount of Sinai, sa bundok. At binibigay na ng Diyos yung 10 Commandments. Pagbaba ni Moses, nakita niya yung mga tao. Sinasamba yung golden calf na ginawa nila. Hindi na nagligtas sa kanila, kundi yung kamay mismo ng Diyos na makapangyari sa lahat. Kaya binasag ni Moses yung first commandments na Diyos mismo ang sumulat. Meaning, binigo nila ang Diyos ng mga Israelites. At ang kasunod ay ang parusa. But those who hate Him, He will repay to their face by destruction. He will not slow to repay to their face. He will not be slow to repay to their face those who hate Him. Lahat na namumuhi sa Diyos, hindi niya sinunod ang sinasabi ng Diyos sa kanya. At nagmatigas siya. And then God is a God of revenge. Bakit sa pag-ibig na yon ay meron tinatawag na punishment? Bakit? Sapagkat napakaliwanag na sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay hindi malulugod sa pagsuway sa Kanya. Yung pag-ibig niya sa likod nun ay meron tinatawag na pagpaparusa. Because God is a jealous God. According to Exodus chapter 34, verse 14, God is a jealous God. Kapag ang isang binata o isang dalaga na nagmamahalan at yung isang babae ay patuloy siya sa pag-e-entertain ng ibang lalaki, makikita ngayon ng lalaki yon, magseselos siya. Mahilig yung babae makipag-usap sa ibang lalaki kahit may katipan na siya o engage o boyfriend. Yung boyfriend niya, magseselos siya. Kahit sa mag-asawa, di ba? Magseselos. Kung kayong mga tao, kung tayong mga tao yung nagseselos, lalo na ang Diyos. God is a jealous God. Kapag pinagpalit mo ang Diyos, itong naging kasalanan ng mga Israelites, pinagpalit nila ang Diyos sa mga Diyos-Diyosan. Iba-ibang karimari-marim na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na yon, na yung mga taong gumagawa ng ganon sa pagsamba sa Diyos-Diyosan ay pinuksa ng Diyos. Pinuksa niya. At lagi niyong tatandaan na ang Diyos ay hindi nagpapabiro. You cannot mock God. Because God is a holy God. So kung ang Diyos ay naninibugho sa mga taong hindi nagmamahal sa Diyos ng totoo, at tayo'y tumalikod sa Diyos sa pagmamahal na yon, ang sinasabi ng Biblia sa Psalms chapter 89 verse 32 hanggang 33, I will punish their transgression with the rod,
yung the rod of righteousness ng Diyos. Nevertheless, my loving kindness I will not utterly take from Him, nor allow my faithfulness to fail. Kita nyo, napakabuti pa rin ng Diyos sa mga Israelites, sa mga Hebrew people, at maging sa atin. I will punish them. Nevertheless, my loving kindness I will not utterly take from Him, nor allow my faithfulness to fail. According to 2 Timothy chapter 2 verse 13, kung tayo hindi ro tapat, Jesus Christ our Lord, He remains faithful sa atin. Because according to 2 Timothy chapter 2 verse 19, sinabi rin doon na the Lord knows who are His. Alam ng Panginoon kung sino-sino ang mga tunay na nagmamahal sa Kanya. Kaya sinabi ng Panginoon, hindi kayo pwede magmahal ng Diyos at ng kayamanan. Ang isa ay paglilingkuran nyo ng gusto at ang isa ay i-reject nyo. You cannot serve God and wealth. You can't do that. Dahil maninibugo ang Diyos. God is a jealous God. Ang promise ng Diyos ay ang pag-ibig niya sa tao sa sinauna pa lang. Subalit binigo siya ng mga Hebrew people na magdadala dapat ng pag-ibig sa buong sanglibutan. The Hebrew people rejected that kind of love that God's offered doon sa tinatawag na Promised Land. Nireject nila ang Diyos. Sa paanong paraan nila nireject ang pag-ibig ng Diyos at yung guide ng Diyos sa kanila. 1 Samuel chapter 8 verse 4 hanggang 8. Nagreklamo sila. Kaya sinabi ng mga tao, give us king. Pinilit nila kay Samuel, give us king right now. Just give us king. At pinili nila si Saul na naging king. The same man na pinili ng mga tao as their king ay nireject niya rin ng Diyos. According to 1 Samuel chapter 15 verse 26, nang hindi niya sundin ang kautusan ng Diyos, ang buong commandments at request ng Diyos sa kanya. That's why God punished them. Until now, yung mga Hebrew people, mga Israelis, o nasan man sila naroon, they don't know about love. Hindi nila alam ang ibig sabihin ng pag-ibig. Kaya sinabi ni Jesus Christ sa Luke chapter 11, verse 47, na ipinadala ng Diyos ang mga propeta, ang mga prophets na yon, pero pinatay nila, pinaggawa pa nila ng libingan. Ang kahuli-hulihan, wala nang maipadala ang Diyos. Ang ginawa ay God sent His Son, our Lord Jesus Christ. Pero ang ginawa nila, pinatay pa rin nila. Because these people, yung mga Hebrew people, yung mga Jewish people, tribes of Israel na yan, they don't know about love. Because in the first place, they rejected Moses at teaching them about love of God at yung command ng Diyos. And then they don't know what is love of God. Hindi nila alam. That's why ang tawag sa kanila yung mga Pharisees noon, yung mga leaders of yung mga religious leaders nila ng panahon ng Panginoon sa Kristo ay mga blind guides. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos, sa Old Testament pa lang, ay gustong ipadama ng Diyos sa tao. Pero nireject siya ng mga tao. Ang ginagawa ng mga tao, they just following whatever tradition ng ibang tao sa mundo. Na alam natin na hindi naman talaga Diyos yung sinasabi nila. Remember, God says in Isaiah chapter 45 verse 7,
God said, I form the light and create darkness. I make peace and create calamity. I, the Lord, do all these things. Isipin nyo, kapag hindi natin inibig ang Panginoon na umibig sa atin, He can create darkness and He can create calamity. And then He said, I do all these things. Ito yung sinasabi ng Psalms chapter 89 verse 32 na binasa ko hanggang 33, I will punish their transgression with the rod. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos, kung maunawaan lang natin sa lumang tipan, kung ginawa lang ng mga tao yon, ay hindi na tayo kinakailangan pa na tayo ay mag-suffer sa mga distraction, punishment na nangyayari sa buhay natin. But the New Testament declared, Jesus said, nung wala nang makinig sa salita ng Diyos, ay yung mga prophets ay pinapatay sa Old Testament ng mga Hudyo, dahil sa katigasan ng kanilang puso, sila ay pinatapo ng Diyos sa iba't ibang bansa, isang punishment sa kanila. At nung bumabapang na sa Kristo sa mundo, ang natitira na lamang na mga tribo na nandoon ay 2 tribo, ang tribe ni Judah at ang tribe ni Levi. Kaya sinabi ng Panginoon sa mga alagad, hanapin ninyo ang nawawalang 10 tribo pa ng Israel. Sabi niya sa mga mananampalataya. At inatang din sa atin yun, na sinabi niya, go therefore and preach the gospel sa lahat ng sanlibutan, sa lahat ng tao sa sanlibutan. Jesus Christ said, in John chapter 15 verse 6, Jesus said, you did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, He may give you. Hindi tayo ang una nagmahal sa Panginoon, kundi siya. Hindi tayo ang pumili kay Jesus Christ na maging Savior natin at Lord, kundi siya mismo ang pumili sa atin. Hindi rin ako pumili kay Jesus Christ. Siya ang pumili sa akin. At nung kinonfess ko ang Panginoong Kristo sa aking puso't bibig, sa aking kaluluwa at espiritu, na bilang Panginoon ko siya tagapagligtas, yun ang tanda ng aking pagsunod sa Kanya, obedience. And then the love of God ay naramdaman ko at pinagkaloob sa akin ng Diyos. Ganon din sa inyo. Kung naririnig nyo ang salita na to ngayon, ng kaligtasan, ng pag-ibig ng Diyos, ay nagbunga ng kaligtasan sa atin, tanggapin nyo siya bilang Panginoon tagapagligtas. Walang ibang Panginoon na magliligtas sa inyo sa sanlibutan ito kundi si Kristo lamang. Remember na sinasabi ng Biblia sa Isaiah chapter 40, God stretched out the heavens like a curtain. Ini-stretch out din ng Panginoon ng kanyang pag-ibig sa atin bilang isang patunay na God exists, na merong Diyos. Magpalain kayo ng Panginoon. Muli, ito si Brother Joe. At nawa kayo pong lahat ay makapasok sa kaharian ng langit. Gawin ninyong Panginoon at tagapagligtas ang ating Panginoon sa Kristo